Binabantayan ng pag-asa ang bagyong Jangmi sa labas ng bansa. Kasabay niya, nararanasan na nga po sa maraming probinsya ang tagtuyot o drought. May update po dyan ang ating resident meteorologist, ang ating weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, good morning kapatid. Good morning Mama Dims at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo. Patuloy nga nating binabantayan itong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na lumakas pa nga. At isa ng tropical storm na may international name na Jangmi. Ang international name na Jangmi po ay nanggaling sa Korea at yan po ay isang uri ng rose. Ito po ay nasa tropical storm category din ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 1,195 kilometers east o silangang bahagi ng Eastern Visayas. Yan po ay nasa labas pa ng ating PAR. Wala po yung direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa sa ngayon. Pero yung kanyang trough o pagbali ng hangin ay nagdadala po ng mas maulap na panahon at mga posibleng pag-ulan sa eastern section ng Mindanao. Samantalang, nagkakaroon na po tayo ng paghila niyan sa ating southwesterly wind flow o yung ating pasimula ng habagat na nagdadala naman ng mas mataas na tsansa ng pag-ulan dito po sa areas ng western section ng Mindanao, Western Visayas, kasama na po dyan ang Palawan. Pero ang malaking bahagi po ng ating bansa ay patuloy na nakakaranas ng mainit at maalinsangang panahon at medyo mababa rin po yung ating tsansa ng pag-ulan sa natitirang bahagi ng ating bansa. Ito pong bagyong may international name na Jangmi ay asahan natin na kikilos pa itaas at posible pong makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. If kumabig po yan ng mas pakaliwa, yan po ay makakapasok na mamayang gabi or late night mamayang gabi. Pero pag umakyat pa po yan ng bahagya, maaaring bukas ng early morning o madaling araw, yan po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Once na makapasok na po yan ng ating PAR, ito po ay mabibigyan ng local name na domain. Pero kung mapapansin nyo dito sa ating wind map, hindi po ito didikit sa anumang bahagi ng ating landmass o kalupaan o hindi po natin ito inaasahang maglandfall. Pero yan po ay kikilos dito, paitaas sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. At yan naman po ay hihila o magkakaroon po tayo ng indirect effect niya na yan po ay magpapalakas ng ating southwesterly wind flow na kung saan if ever mas lumakas pa po yan, yan na po ay tatawagin nating habagat o southwest monsoon na siya naman po magpapaulan sa western section o kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila sa susunod na linggo. As early as Sunday hanggang sa mga araw sa susunod na linggo. Pero sa ngayon, possible po yung ating mga pagulan at thunderstorms dito po sa western section ng Mindanao. Kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM, kasama po dyan ang Soxargen area dahil doon po sa tinatawag nating southwesterly wind flow. Mataas din po yung ating tsansa ng pagulan at posible yung ating mga kalat-kalat na pagulan sa ilang bahagi ng Western Visayas. Kasama po dyan ang Negros Islands, maging dito sa area po ng Palawan. Ang natitirang bahagi po ng Mindanao, maulap din po ang panahon at possible din po yung ating mga thunderstorms. Dulot naman doon sa traffic ng ating binabantayang low pressure area. Samantalang, ang malaking bahagi po ng ating bansa ay posible naman po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Pero pag wala po tayong mga nararanasang pagulan magpapatuloy po ang mainit at maalinsangang panahon, including na diyan po ang Metro Manila. Sa katunayan, pinakamatataas po yung ating heat index ngayong araw na ito dito po sa mga areas ng Sangley Point, Cavite at Cagayan. Kasama na po dyan ang Bulacan na naglalaro o pumapalo sa 46 to 47 degrees Celsius yung ating heat index. Samantalang sa Ilocos Norte, Pangasinan, Cagayan at Aurora, pumapalo naman sa hanggang 45 degrees Celsius yung ating heat index. At marami pang lugar sa atin marami pang lugar sa ating bansa ang nakararanas ng mapanganib at dangerous level ng heat index. Kaya doble ingat po tayo dyan mga kapatid. Sa katunayan, marami pong probinsya sa ating bansa ang nakakaranas na po ng drought ayon sa Pag-asa. Ito po yung less than 60% ng mga pag-ulan natin ang hindi natin natatanggap sa loob po ng 3 buwan. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Meron din po tayong drought conditions sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Isabela at Nueva Vizcaya. Meron din po tayong drought conditions o tagtuyot sa areas po ng Quirino, Bataan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, maging dito po sa Oriental Mindoro, Albay, sa Bicol Region, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Antique at Guimaras. Ito pong mga conditions ng drought ay mapanganib po dahil sa sobrang init po ng ating panahon at yung ating mga pananim po ay nahihirapang tumubo. Kaya dangerous po yan, lalong-lalo na po sa ating mga kaibigan o mga kapatid na magsasaka. Pero again, magsisimula na po yung ating habagat sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa susunod na linggo. So mas madadagdagan na po yung ating mga pag-ulan. Although hindi pa ganun karami, matagal pa po yan makakabawi, kailangan pa rin po natin maganda at mag-ingat
at mag-prepare po sa kakulangan natin ng tubig ulan. Dito sa Metro Manila, napakainit at alinsangan pa rin po ng ating panahon. Naglalaro sa 40 hanggang 44 degrees Celsius yung ating heat index. So doble ingat pa rin po tayo. May kainitan pa rin po, pero tumataas na po yung ating tsansa ng pagulan at thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon. Kaya ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong. Lalong-lalo na po, magagamit po natin yan sa uwian sa mga posibleng pagulan at thunderstorms. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:26 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:21 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ito po ang inyong weather, Tito Alvin. Laging may panahon para sa inyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.